Tinawag na ng Amerika ang bluff ni Putin, matinding parusa, paparating na. The proposal would call for 500% tariffs on countries that buy Russian oil. So we're talking primarily China and India, and that would have a devastating impact. Sa gitna ng patuloy na gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay paulit-ulit ang sinasabi ni Vladimir Putin na gusto niya ng kapayapaan, pero sa likod ng mga salita niya ay may ibang pakay. Habang pinapakita niyang handa siyang makipag-usap, ang totoo ay gusto lang niyang makuha ang gusto niya. Ngayon ay hindi na nananahimik ang Amerika. May bagong panukalang batas silang inihain na pwedeng magpahinto sa pera ni Putin at sa mga bansang patuloy na bumibili sa kanya. Pero ang tanong, magiging epektibo ba ito o mas lalo lang lalala ang sitwasyon? Alamin natin kung anong pwedeng mangyari. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa mahabang panahon ay tila paulit-ulit na lamang ang ginagawa ni Vladimir Putin na pinapaniwala niya ang mundo na handa siyang makipag-usap para sa kapayapaan. Ngunit sa likod nito ay may nakatagong layunin. Gamit ang mga salitang puno ng pag-asa ay sinasabi niyang bukas siyang itigil ang digmaan, subalit sa bawat galaw niya ay makikita mong hindi ito tugma sa kanyang mga sinasabi. Sa halip na magpakita ng sincerity ay tila ginagawa lamang niya ang mga ito para sa pansariling interes upang mapanatili ang kontrol sa mga teritoryong gusto niyang angkinin. Samantala, ang pinakamatinding halimbawa ng ganitong uri ng panlilinlang ay ang mga usapin tungkol sa tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa unang tingin ay mukhang gusto niyang makipagkasundo. Ngunit sa oras na suriin ang mga kondisyon na inilalagay niya sa bawat proposal, ay malinaw na hindi ito tunay na kapayapaan ng layunin. Sa halip, ang mga panukala niya ay parabang nais niyang tanggalan ng kalayaan ng Ukraine bilang isang malayang bansa. Gusto niyang gawing tila bahagi ng Russia, ang Ukraine, na isang bagay na hindi kailanman papayagan ng sinumang tagapagtanggol ng kalayaan. At dahil dito ay dumating na rin ang oras na hindi na ito kayang tiisin pa ng United States. Kung dati ay tila pinagmamasdan lamang nila si Putin, ngayon ay nagsisimula na silang kumilos ng mas matapang at mas tiyak. Isinusulong na sa Senado ng Amerika ang isang panukalang batas na may layuning tapusin na ang panlilinlang at pananakop ng Russia gamit ang isang mabigat na parusang pang-ekonomiya. Ang batas na ito ay hindi simpleng hakbang lamang. Isa rin itong malawakang babala, hindi lang para kay Putin kundi para na rin sa lahat ng bansa na patuloy pa ring sumusuporta o nakikinabang sa mga produkto ng Russia. Kaugnay pa nito, ang laman ng panukalang ito ay malinaw at matindi. Nakasaad dito na ang sinumang bansa na bibili pa rin ng gas, langis, uranium o anumang produktong galing sa Russia ay papatawan ng 500% na buwis. Isang napakalaking halaga na siguradong magpapaisip sa kahit sinong leader ng bansa kung sulit pa bang ipagpatuloy ang ugnayan sa Russia. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng panukala, ito ang magiging paraan para tuluyang maputol ang kakayahan ng Russia na kumita at pondohan ang digmaan. Gayun din naman, ang panukalang ito ay isinusulong ni Senator Richard Blumenthal at Senator Lindsey Graham, dalawang kilalang senador na hindi natatakot tumindig kapag may mali. Ayon sa kanila, mayroon ng 81 na senador ang pumirma bilang co-sponsor ng batas. Ibig sabihin, higit sa 4/5 ng buong Senado ay sumusuporta sa parusang ito. Napakabihirang makita ang ganitong pagkakaisa sa Senado ng Amerika, kung kaya't patunay ito na seryoso na sila sa pagharap sa problema. Sa isang pahayag na inilabas ni Senator Blumenthal ay sinabi niyang ipinakita na raw ng Russia ang draft ng kanilang ceasefire proposal at inaasahan na sa loob ng mga susunod na araw ay ilalabas na rin ang kabuuan nito. Ngunit kahit pa may ganitong galaw mula sa panig ni Putin ay hindi na umaasa si Blumenthal na may tunay na pagbabago rito. Sa kanyang palagay, tulad ng dati, ang laman nito ay siguradong pabor lamang sa interes ng Russia. Mga kondisyong imposibleng tanggapin ng Ukraine o ng sino mang may pagpapahalaga sa kalayaan. Mas lalo pa niyang ipinaliwanag na ang buong problema ay nagsisimula sa mismong paniniwala ni Putin na ang Ukraine ay bahagi ng Russia. At dahil hindi pa rin niya matanggap na ito ay isang malaya at hiwalay na bansa, ay patuloy ang kanyang mga hakbang upang bawiin ito. Hanggat ganito ang pananaw ng leader ng Russia, ay wala talagang makakamit na kapayapaan. Kaya naman ayon kay Blumenthal, kung hindi magbabago ang tono ng Russia, ay asahan nilang hindi magdadalawang isip ang Senado ng Amerika na magpatupad ng mas mabibigat pang parusa. Bukod pa rito, ay binanggit din ni Blumenthal ang ilang partikular na bansa na patuloy pa ring bumibili ng langis mula sa Russia.
kahit nagsimula na ang digmaan tulad ng China. Pati na ang mga barkong ginagamit ni Putin upang makaiwas sa mga lumang parusa ay bibigyang pansin na rin ng bagong batas. Gusto rin nilang siguraduhin na lahat ng butas ay masasarado at wala nang makakatakas sa pananagutan. At sa kabila ng mga pahayag ni Putin na bukas siyang makipag-usap sa Amerika at Ukraine, lalo na matapos ang kanyang pakikipagkita kay President Donald Trump, ay kakaunti lamang ang naniniwala na may tunay siyang intensyon. Sinabi niyang isusumite nila ang isang draft ng memorandum para sa kapayapaan, pero sa dami ng beses na nangako siya ng pagbabago ay tila wala nang natitirang tiwala ang iba. Kaya habang patuloy ang kanyang pagpapanggap, dumarami naman ang mga hakbang ng Amerika upang pigilan siya. Sa bawat araw na lumilipas na hindi siya kumikilos ng tapat ay mas lalapit ang parusang matagal nang inihahanda. At kung sakaling tuluyan na itong maipasa at maipatupad, malamang ay maramdaman na ni Putin ang bigat ng ganti ng buong Senado ng United States. Kamakailan lang ay nagsalita si Russian President Vladimir Putin tungkol sa posibilidad ng kapayapaan. Binanggit niya na maaaring magkaroon ng tigil putukan o kasunduan, basta't may mga tamang kondisyon at kapag nagkasundo ang mga sangkot. Pero kung pakikinggan mong mabuti ay mapapansin mo na halos lahat ng sinabi niya ay puro kung at posible. Wala siyang binanggit na malinaw na hakbang o siguradong plano. Ang gusto niya ay siya ang masusunod. Gusto ni Putin na siya ang magtakda ng lahat ng kondisyon at alam na alam niya na hindi ito papayagan ng Ukraine. Kaya habang nagpapaikot-ikot ang usapan ay tuloy lang ang giyera. Sa madaling salita, gusto ni Putin na palabasin na parang bukas siya sa kapayapaan. Pero ang totoo, sinusubukan niya lang na patagalin ng digmaan hanggang sa pumabor ito sa kanya. Samantala, hindi ito lingid sa kaalaman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Pagkatapos ng pahayag ni Putin ay agad niyang sinabi na ang tunay na pakay ng Russia ay magpalipas lang ng oras para mas tumagal pa ang kanilang pananakop. At sa totoo lang ay may basehan si Zelensky sa sinabi niyang iyon. Habang hinihintay ng marami kung kailan matatapos ang digmaan ay mukhang may ibang plano si Putin. Hindi niya minamadali ang paggawa ng tinatawag niyang peace memorandum dahil alam niyang tiyak na tatanggihan ito ng Ukraine. At dito pumapasok ang mas mapanganib na bahagi dahil gagamitin ni Putin ang pagtanggi ng Ukraine bilang propaganda. Sasabihin niya sa buong mundo na gusto niyang makipag-ayos. Pero ang Ukraine daw ang ayaw makipagkasundo. Isa itong tusong hakbang na gustong palabasin na sila ang biktima at ang Ukraine ang humaharang sa kapayapaan. Pero hindi nagpapaloko ang Amerika. Habang abala si Putin sa pagpapanggap na gusto niya ng tigil putukan ay may mas malalaking hakbang na nangyayari. Sina Senators Lindsey Graham at Richard Blumenthal ay naghahanda na ng panibagong batas na maglalaman ng mas mabibigat na parusa laban sa Russia. Pero hindi lang Amerika ang kumikilos. Maging ang European Union ay may sarili ring strategy. Ayon sa ulat noong May 20, si Ursula von der Leyen, ang pinuno ng European Commission, ay nagsabing inihahanda na nila ang ika-18 hanay ng parusa laban sa Russia. Ang layunin nito ay dagdagan pa ang pressure para mapilitang pumayag ang Russia sa tigil putukan na maaring tumagal ng 30 days. At bago pa man ito ay nauna nang ipinatupad ng EU ang kanilang ika-17 sanctions package. Nakatuon ito sa higit 200 barkong ginagamit ng Russia upang makalusot sa mga naunang parusa. Kasama rin dito ang mga bagong restriction sa 30 kumpanya na sangkot sa pagbebenta ng dual-use goods at 75 tao at grupo na may koneksyon sa mga military operations ni Putin. May plano rin ng European Union na harapin ng mga lihim na galaw ng Russia, katulad ng sinasadyang pagkasira ng mga submarine cables sa ilalim ng dagat na isa sa mga paraan ng makabagong hybrid warfare. Kung tutuusin, ito ay isang patunay na hindi lang sa labanan sa lupa at himpapawid gumagalaw ang Russia, kundi pati sa mga sensitibong komunikasyon. Ngunit kung babalikan ang kabuuan ng galaw ng European Union, ay masasabi nating isa na itong malakas na suntok sa Russia. Pero hindi pa ito ang huling hampas. Kapag itinuloy pa ng Amerika ang panukalang 500% na taripa, ay tiyak na ito na ang magiging matinding dagok na posibleng ikalugmok ng ekonomiya ng Russia. Dito ngayon papasok ang mas malalim na tanong. Ano nga ba talaga ang epekto ng panukalang batas ng Amerika? Paano nito masasaktan hindi lang ang Russia, kundi pati ang ibang bansa na patuloy pa ring kumakampi sa kanila? Ang sagot ay secondary sanctions. Kapag sinabing secondary sanctions, ang ibig sabihin nito ay hindi lang Russia ang papatawan ng parusa, kundi pati ang mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan o nakikipagnegosyo sa Russia.
Sa madaling salita, kahit wala ka sa Russia, basta't may negosyo ka sa kanila, ay maaari ka ring patawan ng parusa ng Amerika. Simple lang ang layunin nito na gawing napakahirap para sa kahit sinong bansa na suportahan ng Russia nang hindi naaapektuhan ang sarili nilang ekonomiya. Isa sa mga halimbawa na binanggit ni Senator Blumenthal ay ang China. Sa kasalukuyan ay China ang isa sa pinakamalaking bumibili ng langis mula sa Russia. Ayon sa ulat noong taong 2024, ay tumaas ng 1% ang crude oil imports ng China mula Russia. Ang ibig sabihin nito ay umabot sa 108.5 million tons ng langis ang kanilang binili o tinatayang 2.17 million barrels bawat araw. Dahil sa dami ng langis na naibenta, ay kumita ang Russia ng tinatayang $117.6 billion mula sa oil exports lamang. At malaking bahagi ng halagang ito ay galing sa China. Kaya ngayon ay nais ng Amerika na ilagay ang China sa isang napakahirap na posisyon. Samantala, ang 500% na taripa na gustong ipatupad ng Amerika ay hindi lang basta dagdag na bayarin sa kalakalan. Isa itong matinding hakbang na parang bitag na mahirap takasan. Kapag naging batas ito, ay mas lalong mahihirapan ng China na makipagnegosyo sa Amerika. At dahil dito, ay mapipilitan silang pag-isipan kung sulit pa bang makipagkalakalan sa Russia. Kapag bumitaw ang China, ay tiyak na malaki ang magiging epekto kay Putin. Ang bilyon-bilyong dolyar na kinikita ng Russia sa pagbebenta ng langis ay mawawala. Ito ang perang ginagamit nila para suportahan ang kanilang digmaan. Dito na papasok ang tunay na lakas ng panukalang batas na isinulong ni Blumenthal at Graham. Ang layunin ng batas na ito ay hindi lang basta saktan ng negosyo ng Russia, kundi ang mismong ekonomiya nila ang patumbahin. Ayon sa Oxford Energy, noong taong 2024 ay pumalo sa halos $396.7 billion ang kabuuang kita ng Russia mula sa kanilang national funds. Mas mataas ito ng 17.9% kumpara sa kinita nila noong nakaraang taon. Ang malaking bahagi ng halagang ito ay galing pa rin sa pakikipagkalakalan ng Russia sa ibang bansa, kahit na may mga nauna ng parusa. Ayon sa datos mula sa parehong source, halos kapareho pa rin ng kinikita ng Russia sa langis at gas ang naitala noong 2022 bago pa tuluyang maramdaman ang bigat ng mga parusa mula sa Amerika at European Union. Ang ibig sabihin nito ay malinaw. Kahit pinatawan na ng sanctions, ay nakakahanap pa rin ng paraan ang Russia para kumita. Isa sa mga taktika ni Putin ay ang paggamit ng tinatawag na shadow fleet. Ito ay grupo ng mga barko na ginagamit para itago ang tunay na dami ng langis na inilalabas ng bansa. Sa madaling salita, ito ay isang lihim na sistema ng kalakalan sa dagat. Ngayon, kahit na bumaba na ang bahagi ng oil and gas sa kabuuang kita ng Russia, mula sa dating 50% ay nasa 30% na lang ngayon, ay napakalaki pa rin ng kinikita nila rito. Sa kabuuang $396.7 billion na kita, ay nasa $120.3 billion ang galing sa langis at gas lang. Dahil dito ay kailangan na ng mas matinding paraan para pigilan ang patuloy na pagdaloy ng pera papunta sa Russia. At dito papasok ang tinatawag na secondary sanctions ng Amerika. Hindi lang nito tatamaan ng Russia, kundi pati na rin ang ibang bansang patuloy na bumibili ng langis mula sa kanila. Ayon sa isang ulat mula sa Brookings, gumastos si Putin ng halos $10 billion para bumili ng mga espesyal na barkong mahirap matrace. Pero kung tuluyang maipasa ang bagong batas sa Amerika, ay mawawalan na ng saysay ang mga barkong ito. Hindi na kailangang habulin pa ang bawat isa sa mga ito. Ang kailangan na lang gawin ay parusahan ang mga bansang tumatanggap ng mga kargamento mula sa Russia. Kapag natakot ang mga bansang ito sa parusa, sila na mismo ang iiwas sa pagbili ng langis at tuluyang babagsak ang lihim na operasyon ni Putin. Marami ring pwedeng idulot na benepisyo ang ganitong klase ng batas. Noon pang 2018 ay ipinaliwanag na ng Atlantic Council na ang secondary sanctions ay may kakayahang palawakin ang epekto ng mga parusa ng Amerika. Kasama dito ang posibilidad na pagbawalan ang ilang produkto o kaya na may ipi-freeze ang mga asset ng mga kumpanyang sangkot sa pakikipagtransaksyon sa Russia. Ang ganitong estratehiya ay hindi na bago. Noon ngang August 2017 ay gumamit na rin ng ganitong style ang dating administrasyon sa Amerika. Isa sa mga naging target noon ay ang Venezuela. Matapos silang patawan ng parusa, hindi na nila nagawang magbenta ng mga bonds sa merkado ng Amerika. Ibang bansa man ang pinuntirya noon, pero pareho ang epekto na itigil ang pagbebenta ng isa sa pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Ganoon din ang layunin ng bagong 500% tariff.
Ang gusto nito ay hindi lang hadlangan ang kinikita ng Russia, kundi putulin na mismo ang ugnayan nila sa mga pangunahing mamimili ng kanilang langis. Dagdag pa rito, palalakasin din ng panukalang batas ang lahat ng sanctions na ipinatutupad na ngayon. Sa kasalukuyan, mayroong kabuuang 6,433 sanctions na ipinatupad ng Amerika laban sa Russia simula noong pumasok sila sa Ukraine. Kung madadagdagan pa ito ng isa pang batas, baka ito na ang tuluyang magpabagsak sa buong sistema na nagpapalakas sa Putin regimen. At ayon pa rin sa Atlantic Council, ang ganitong uri ng parusa ay hindi lang basta pananakot, pwede rin itong maging daan para makumbinsi ang ibang bansa na lumipat ng panig. Kapag nakita ng mga bansa na mas ligtas at mas kapaki-pakinabang na makipagkalakalan sa Amerika kaysa sa Russia, kusa silang lalapit sa panig ng Amerika. Pwede itong gamiting pang-akit o bargaining chip. Parang sinasabi ng Amerika na, kapag iniwan mo ang Russia, ay bibigyan ka namin ng mas magandang alok. Ito ang tinatawag na carrot o na stick approach. Isang kamay ang may dalang parusa habang ang isa naman ay may gantimpala. Isang estratehiya na napatunayan ng epektibo noong unang termino ng administrasyon sa Amerika. At ngayong mukhang babalik ang ganitong taktika, hindi lang basta pareho, kundi mas matindi, mas direkta, at ang mismong nasa gitna ng target ay walang iba kundi si Putin mismo. Noong panahon na si Trump pa ang presidente sa kanyang unang termino, ay gumamit siya ng diplomasya para hikayatin ng ilang bansa sa Afrika na sumunod sa mga parusang ipinataw ng United Nations. Ang kapalit nito, tinanggal ng Amerika ang ilang sanctions, katulad ng ginawa nila sa Sudan matapos nitong putulin ang ugnayan sa North Korea. Sa madaling salita, ginamit ng Amerika ang mga parusa bilang pang-akit para makuha ang gusto nila. At kung titingnan natin ang mga bagong hakbang ngayon, ay mukhang ganito rin ang direksyon na gustong tahakin ng Amerika. Plano nilang patawan muna ng sobrang taas na taripa ang mga bansang patuloy na bumibili ng langis at gas mula sa Russia. Kapag umatras na ang isang bansa sa pakikipagkalakalan sa Russia, ay dun pa lang sila aalukin ng mas magaan o mas pabor na terms sa kalakalan. Para bang isang uri ito ng pampilit pero hindi gamit ang armas, kundi gamit ang presyo ng produkto. Kapag naging maayos ang pag-implement nito, ay posible itong maging bagong paraan para mas lumakas pa ang kontrol ng Amerika sa pandaigdigang ekonomiya. Sa ganitong paraan, sabay nilang tinatapakan ang ekonomiya ni Putin at pinalalawak ang sarili nilang kapangyarihan sa buong mundo. Isa itong estratehiya na hindi gumagamit ng bala o bomba, kundi taripa ang nagsisilbing bagong sandata. Pero kung sakaling hindi gumana ang planong ito, ay may isa pa silang pwedeng gawin. At ito ay ang ipilit ang gusto nila sa ibang bansa, hindi sa pamamagitan ng digmaan o gyera, kundi sa pamamagitan ng pagharang sa kalakalan. Ang dating armas ay sundalo, ngayon ito ay mga batas tungkol sa import at export. Gayon din naman, hindi rin ito isang sikreto. Isa sa mga pinakatinatamaan ng panukalang batas na ito ay ang China. Hindi ito isang aksidente. Dahil pareho halos ang epekto ng batas na ito sa China at sa Russia. Para sa marami, malinaw na ito ay isang paraan para ituloy ni Trump ang matagal na niyang trade war laban sa China. Habang kasabay nito ay pinipilit din nilang mapahina si Putin. Sa unang tingin parang panalong-panalo ang Amerika, dalawa ang tinatamaan sa isang galaw. Pero gaya ng kahit anong plano, hindi ito ligtas sa mga panganib at posibleng kapalpakan. Ayon sa Responsible Statecraft, isang araw bago muling isubmit ni Blumenthal at Graham ang panukala, ay nagbigay sila ng babala. Ayon sa kanila, ang 500% na taripa ay halos katumbas na ng isang total ban o trade embargo. At kung hindi ito gagamiting maayos, posibleng ito pa ang bumalik sa mukha ng Amerika at makasama sa kanila mismo. Kung gusto mong makita kung bakit delikado ito, tingnan na lang natin ang European Union. Simula pa noong 2022 ay gumagawa na sila ng paraan para unti-unting kumalas sa paggamit ng energy mula Russia. Pero kahit marami na silang ginawang hakbang, hanggang ngayon ay isa pa rin sila sa mga pangunahing bumibili ng langis at gas mula sa Russia. At noong 2021 ay umabot sa 150 billion cubic meters ang inaangkat nilang gas mula Russia. Pagdating ng 2024 ay bumaba na ito sa 52 billion cubic meters. Sa crude oil naman, mula sa dating 27% ng lahat ng langis na kinukuha nila ay bumaba ito sa 3% ngayong taon. Sa unang tingin parang sobrang laki ng ibinaba, pero ang totoo kahit lumiit na ang dami ay tuloy pa rin ang pagbili. At dahil dito damay ang buong European Union sa magiging epekto ng panukalang batas ng Amerika. Kahit gusto ng Amerika na putulin ang ugnayan ng iba sa Russia ay hindi ito ganoon kadaling gawin.
Ngayon may tanong, pwede bang bigyan ng exemption ng mga kaalyado? Ang sagot ay oo, pero may kapalit ito. Kapag pumili lang ang Amerika ng ilang bansa na hindi papatawan ng parusa, ay maaaring matawag silang mapagkunwari. At dahil dito, ay madaling gamitin ng China laban sa kanila ang sitwasyon. Parang sinasabi nilang may ibang batas para sa mga kaibigan at mas mabigat na parusa para sa mga kaaway. Mabigat ang posibleng epekto nito sa relasyon ng Amerika sa ibang bansa at hindi lang European Union ang maaaring madamay. Marami pang iba na kaalyado rin ng Amerika ang patuloy na nakikipagkalakalan sa Russia. Ang nakakagulat kahit ang Amerika mismo ay kasali pa rin sa mga bumibili ng produkto mula sa Russia. Ayon sa panukala ni Blumenthal at Graham, ang uranium ay kabilang sa mga produktong papatawan ng 500% tariff. Pero kahit gustuhin man ng Amerika na putulin ang lahat ng koneksyon sa Russia, ay hindi ito ganoon kadaling gawin. Masalimuot at konektado na ang pandaigdigang ekonomiya. Kaya kung gusto nilang gumana ang batas na ito, ay meron lang silang dalawang opsyon. Una, hayaan na lang nila ang ibang bansa na gumawa ng sariling paraan para hindi maapektuhan ng kontrol ng Russia sa mga likas na yaman. O kaya naman ay pilitin nila ang mga bansang ito na tuluyang talikuran ang anumang ugnayan sa Russia kahit ang kapalit nito ay kaguluhan sa diplomatic relationship. Kung tutuusin, parang roller coaster ride ang kahihinatnan ng ganitong hakbang. At ang malaking tanong, handa ba ang Amerika na sakyan ito at tanggapin ang lahat ng posibleng mangyari? Ngayon na isubmit na ang panukala at base sa dami ng sumusuporta sa loob ng Senado, mukhang malapit na itong maipasa. Pero may isang bagay pa na pwedeng pumigil dito, si Trump mismo. Ang nakakagulat, mukhang hindi na siya kasing pursigido gaya ng dati. Ayon sa balita ng RBC Ukraine noong May 22, nagsimula na raw umatras si Trump sa ideya ng hellish sanctions pagkatapos ng pakikipag-usap niya kay Putin noong May 19. Sabi ni Trump, sa tingin ko may chance pa rin na magkaroon ng kasunduan, pero kung magpapataw ka agad ng mabibigat na parusa, ay baka lalo lang lumala ang sitwasyon. May laman din ang sinabi niya. Dahil kung agad-agad nilang ipapatupad ang 500% na taripa habang wala pa namang malinaw na sagot mula sa Russia, ay baka ito pa ang mag-udyok kay Putin para maglunsad ng mas matinding opensiba. Kaya mukhang ang plano ngayon ni Trump ay maghintay muna. Gusto niyang pagmasdan muna ang galaw ng Russia at makita kung totoo nga ang pangakong peace memorandum. At kung lumabas na ang dokumentong ito, ay doon pa lang nila malalaman kung itutuloy ba nila ang pinakamabigat na parusa laban sa Russia. Ngayon ang tanong, sa tingin nyo ba ay maipapasa ang panukalang batas ni Blumenthal at Graham? At kung sakali nga, ano ang magiging epekto nito? Hindi lang sa Russia kundi sa lahat ng bansang hanggang ngayon ay patuloy pa ring bumibili ng langis at gas mula kay Putin.